Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At Magandang gabi po. ako po'y lubos na nagagalak. Narito tayo muli. Nagpapasalamat sa Panginoon at nabigyan tayo ng pagkakataong magtipon muli. Bagamat tayo'y nagpahinga ng mga ilang linggo sapagkat ah, nagkaroon po ng nagbakasyon po yung ating mga kasamahan sa ating iglesia sa isang bakasyon at isang misyong paggawa sa Punta Cana. At nagpapasalamat kami sa Panginoon at nagkaroon sila ng ganitong pagkakataon at sila kinabayan at binalik dito sa atin ng matiwasay. Walang anumang naganap doon na hindi maganda. Kaya papuri sa Diyos. Ngayon po, ang paksa po natin ay tungkol po sa ano po bang title nito? Tungkol sa pagsisisi at pangungumpisal. Yun po ang ating paksa. Si Tatay Romy po mangunguna sa atin at siya po rin po mangunguna natin panalangin. Pero bago po yun ay magkakaroon muna po, i-play muna po natin ating theme song at si Sister Belinda po ang closing prayer. Okay, at subalit, bago po yan, muli po, welcome ko ang ating mga kaibigan dyan sa online at muli po kaming nagagalak at usapan namin kayo. Okay, sige po, ipi-play ko lang po yung share ko muna yung screen at ipi-play ko yung ating theme song. Saan ka nabubuhay? Ang kaibigan sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka ba tungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lumipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lumipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Ang hinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating.
nasa Diyos naman. Ngayon ang kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Amen. Salamat po, Tatay Romy. Maaari po bang pangunahan niyo na kami sa ating pag-aaral ngayon? Maraming salamat, kapatid na Efren, at nais kong i-share sa inyo ang ating screen upang matunghayan ninyo ang ating tatalakaying paksa ngayon. Ang pamagat ay pagsisisi at pangungumpisal. Pangungumpisal ng kasalanan at pagsisisi sa kasalanan. Kung natatandaan ninyo ang ating araling pinag-aralan noong mga nakaraan ay ang tao ay makasalanan at walang kakayahan ang tao na gumawa upang iligtas ang kanyang sarili. At tanging iisa lamang ang paraan upang magkaroon ng kaligtasan, at ito ay ang pagtanggap sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ang biyaya ng kaligtasan na iniaalok ni Kristo para sa lahat, at ang bahagi ng pagtanggap na ito ay ang pagsisisi at pangungumpisal. Bahagi ng pagtanggap sa biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan ay ang pagsisisi ng kasalanan at pangungumpisal ng kasalanan. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang pagsisisi at pagpapahayag ng kasalanan ay mahalagang bahagi ng tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Hindi lamang ito pag-amin na nagkamali ako, kundi isang puso na nalulungkot sa kasalanan, tumatalikod dito at lumalapit sa Diyos para sa kapatawaran at pagbabago ng sarili. Atin pong itiuko ang ating mga ulo para sa isang panalangin. Panginoon naming banal, Diyos na makapangyarihan po ikaw sa lahat. Salamat po sa panahon na ipinagkaloob mo upang muli naming tunghayan ang aming aralin ngayon, na ang pamagat po ay ang pagsisisi at pangungumpisal ng kasalanan. At nais po naming anyayahan ang presensya ng banal na Espiritu Santo na siyang pumagitna sa amin upang siyang magpaliwanag ng mga aralin na aming tutunghayan sa hapong ito. Panginoon, inyo po kaming patawarin sa mga kasalanang aming nagawa, upang maging karapat-dapat kami sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Ang lahat po ay aming hinihiling sa pangalan po ni Jesus namin, tagapagligtas. Amen. Amen. So ating alamin ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagsisisi at pangungumpisal ng kasalanan sa paglapit sa Panginoon. So ang unang dahilan ay ang pagsisisi ay utos ng Diyos. Sinabi ni Jesus, nakasulat po sa aklat ni Mateo, na ang kabanata ay 4 at 17 po ang kanyang talata. Sinabi niya na magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So iniutos niya. Anong iniutos niya? Magsisi kayo. Sa English po yan ay repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang pagsisisi ay hindi optional, o kaya mong i-postpone o kaya mong hindi gawin. Ito ay panawagan ng Diyos sa lahat ng tao. Katulad ng isinulat ni Apostol Pablo sa kanyang mga aklat ng mga gawa, ang kabanata po ay 17, talatang 30, ito po ang kanyang sabi. Ngunit ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na silang lahat sa lahat ng dako ay magsisi.
So hindi lamang po sa isang ah, nasyon o sa isang grupo ng tao, kundi sabi ay sa mga tao. At ito po ay sabi sa lahat ng dako, mga tao sa lahat ng dako. So universal po ang sinasaklaw ng pag-uutos na ito na silang lahat ay dapat magsisi. Ibig sabihin, walang taong hindi nangangailangan ng pagsisisi sapagkat katulad ng ating pinag-aralan nung nakaraan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Mga taga-Roma, ah, Kabanatang 3 at ang talata ay 23. So, pangalawa, ang tunay na pagsisisi ay may kalungkutan sa kasalanan. And mayroong remorseful attitude. Sa English po yun. At may dalawang uri ng kalungkutan, kalungkutang mula sa Diyos at kalungkutang makamundo. Ito rin po ay binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, ah, sa pangalawang sulat niya sa mga taga-Korinto, Kabanatang 7, ang tatay 10. Ito po ang kanyang sabi, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay nakamamatay. So, dalawang uri po yung remorsefulness o yung kalumbayan. Isa yung gumagawa ng ikaliligtas. At ang pangalawa ay yung kalumbayang sa sanlibutan na ito ay nakamamatay. So, dalawang uri po yung ibinigay na pagsisisi at may kalungkutan sa kasalanan. Kaya ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang takot sa resulta ng kasalanan, kundi kalungkutan dahil nasaktan natin ang puso ng Diyos. Bagbag ang ating kalooban sapagkat sa ating repentance ay nakita natin at na-realize natin na nasaktan natin ang kalooban ng Diyos at nagdulot ito ng matinding kalungkutan sa ating puso. Hindi lamang ito pagsisisi dahil sa nahuli tayo, kundi pagsisisi dahil naunawaan natin ang kasalanan ay laban sa Diyos. So yun po ang tunay na pagsisisi. Ano ang pagsisising hindi mula sa Diyos? So kung mayroong tunay na pagsisisi, mayroong hindi tunay na pagsisisi at hindi mula sa Diyos. Ang sabi po ay, ito ay uri ng pagsisisi na nalulungkot ang tao, hindi dahil nasaktan niya ang Diyos, kundi dahil sa bunga o resulta ng kanyang kasalanan. Ang halimbawa po ng pagsisising ito ay ang nangyari kay Judas Iscariote. Nalungkot matapos niyang ipagkanulo si Jesus. Ang sabi nga po sa Mateo 27, ang talata ay 3, ang sabi ng magkagayoy si Judas nang makita niyang siya'y nahatulan ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak. So nagsisi siya, pero ang kanyang pagsisisi ay yung pagsisisi na pangsarili, hindi yung pagsisising bagbag ang kalooban at nalulungkot dahil gumawa siya ng kasalanan at sumama ang loob ng Diyos. Ang kanyang pagsisisi ay hindi nagdala sa kanya kay Kristo para humingi ng kapatawaran. Ito ay nagdala sa kanya sa kawalan ng pag-asa at kamatayan. So, nalungkot siya dahil nahuli siya, napahiya siya, nawala ang tiwala ng tao sa kanya, nagkaroon siya ng problema o natakot siya sa parusa. Yun yung uri ng kanyang pagsisisi at pagkalungkot. Hindi dahil naisip niya na pinasama niya ang loob ng Diyos, na-offend niya ang Panginoon, kundi natakot siya sa kaparusahang tatanggapin niya. So ito po yung pagsisising hindi mula sa Diyos. Ngunit sa puso niya, hindi pa talaga niya kinamumuhian ang kasalanan. Maaaring ayaw niya lamang sa consequence o doon sa resulta ng kasalanan, pero hindi pa niya tunay na tinatalikuran ang kasalanan.
Ito naman po ay isang halimbawa ng tunay na pagsisisi. Ating tingnan ang karanasan ni Pedro. Si Pedro naman ay nagkasala rin. Kailan siya nagkasala? Nung ikailan niya si Jesus ng 3 beses. Ngunit nang siya umiyak ng mapait, ang kanyang puso ay bumalik sa Panginoon. At ang sabi sa aklat ni Lucas, kabanatang 22, ang talata ay 62, at lumabas siya at tumangis ng kapait-paitan. Bakit siya tumangis? Sapagkat na-realize niya kung gaano kasama ang kanyang ginawa na siya ay ah, nagtakwil sa Panginoon. At yun ay nagdulot ng kalungkutan para sa kanya. Ano ang pagkakaiba ng karanasan ni Judas at ni Pedro? Si Judas ay nalungkot, ngunit lumayo kay Kristo. Si Pedro ay nalungkot at bumalik kay Kristo. So yun yung tunay na repentance o pagsisisi. Yung ikaw ay nalungkot at dahil sa kalungkutan mo, nabagbag ang iyong puso at lumapit ka sa Diyos. At ikaw ay lumakad patungo sa Diyos. Hindi katulad nung isang uri ng pagsisisi na hinalimbawaan ni Judas na natakot siya dahil takot lamang siyang maranasan ang resulta ng kanyang kasalanan. So, paano natin makikita ang maikling pagkakaiba? Ito yung kalungkutan mula sa Diyos. Nagkasala ako laban sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ako at baguhin mo ako. So paano naman yung kalungkutan mula sa sanlibutan? Napahiya ako, nahuli ako, natatakot ako sa mangyayari sa akin. So sana ay na-realize natin ang pagkakaiba noong dalawang pagsisisi, kalungkutang mula sa Diyos at kalungkutang makamundo upang sarili. At sa madaling salita, ang pagsisising hindi mula sa Diyos ay pagsisising nakasentro sa sarili. Focus on himself, hindi sa Diyos. Ito ay lungkot dahil sa kahihinatnan ng kasalanan, hindi dahil sa kasalanan mismo. Nalulungkot siya dahil natatakot siya sa kaparusahan na dulot ng ginawa niyang kasalanan. At ngunit ang tunay na pagsisisi ay nagsasabi, Panginoon, nasaktan ko ang iyong puso. Ayaw ko nang manatili sa kasalanan ito. Linisin mo ako at ibalik mo ako sa iyo. Yan ang pagsisising mula sa Diyos, hindi lamang lungkot, kundi pagbabalik loob sa Panginoon. At narito ang pangatlo, ang pagpapahayag ng kasalanan ay pag-amin sa Diyos ng tapat. Yung mula sa kaibuturan ng puso mo ay yung iyong pagkukumpisal o pagpapahayag ng kasalanan at ay pag-amin sa Diyos. Inaako mo sa harap ng Diyos na sa kaibuturan ng iyong puso ay inamin mo na ginawa mo ito at pinagsisisihan mo. At ang sabi ng Biblia ay ganito, nakasulat sa unang aklat ni Juan, ang kabanata ay 1, ang talata ay 9. Ito ang sabi, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Napakagandang pangako ito. Kapag ang kasalanan ay tapat na ipinahahayag sa Diyos, may dalawang ginagawa ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo at nililinis niya tayo. Uulitin ko, dalawang bagay ang ginagawa ng Panginoon kapag tayo ay nagpapahayag ng ating kasalanan sa Diyos. Tayo'y pinatatawad niya at nililinis niya tayo. Hindi lamang pinatawad, nililinis pa niya tayo. At pag humingi tayo ng tawad ay parang wala tayong ginawang kasalanan kapag taos sa puso natin ang ating pagsisisi at kalungkutan sa ating kasalanan. Hindi lamang tayo inaalis sa record ng kasalanan, nais din niyang tayong linisin sa kapangyarihan ng kasalanan. So yun yung ginagawa ng Panginoon pag tayo ay hihingi ng kapatawaran sa Kanya. At ang pang-apat, ang pagtatago ng kasalanan
ay nagdadala ng kabigatan. So ito naman ang magiging kalagayan ng mga taong ayaw magumpisal sa kasalanan sa Diyos. Ayaw magpahayag ng kasalanan at pagsisisi sa harap ng Diyos. Ang sabi ni Solomon sa Kawikaan 28:13 ang talata, ito ang karanasan ng mga taong hindi nagpapahayag at nagtatago ng kasalanan. Ang sabi, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. So, narito ang dalawang paghahambing. Karanasan ng mga taong nagtatago at nagtatakip ng pagsalangsang. Ano ang kanilang magiging karanasan? Hindi giginhawa. Ibig sabihin nito, babagabagin sila ng kanilang konsensya. Hindi sila makakatulog sa gabi ng pag sila'y nakahiga na at ang kanilang puso ay walang kapayapaan. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. They will attain mercy. Yan po ang sabi ni Haring Solomon sa kanyang aklat ng Kawikaan. Ang kabanata ay 28, ang talata ay 13. Pansinin ang dalawang mahalagang salita. Nagpapahayag at nag-iiwan. Ibig sabihin po ay kinukumpisal natin yung kasalanan at yung kasalanan kinumpisal ay ating iiwanan, tatalikuran. Hindi sapat na sabihin, Panginoon, patawarin mo ako kung wala tayong pagnanais na talikuran ang kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagtalikod. So ibig sabihin, kapag tayo nagpahayag ng ating kasalanan, kapag tayo nangumpisal ng ating kasalanan at nagpahayag tayo ng pagsisisi, ay kalakip noon ang ating pagtalikod mula doon sa ating kasalanang pinagsisisihan. At bukod sa tayo tumalikod, tayo ngayon ay nakaharap sa Diyos. Palakad tayo patungo sa Panginoon. Dalawang bagay yung ating gagawin. Tatalikod, haharap sa Diyos at lalakad patungo sa liwanag. So yun po yung tunay na pagpapahayag at pagkalungkot at pag-iiwan ng mga kasalanan na hinihingi natin ng tawad mula sa Diyos. So ang pagpapahayag ay dapat ayon sa saklaw ng kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Kung ang kasalanan ay laban sa Diyos lamang, sa Diyos ito dapat ipahayag. Ngunit kung nakasakit tayo ng tao, kailangan din natin humingi ng tawad sa taong nasaktan natin. Hindi ibig sabihin ito na kailangan nating ikumpisal sa lahat ng tao ang lahat ng ating lihim na kasalanan. Ang ibig sabihin, kung may nasaktan tayo o may nasirang relasyon, dapat magkaroon ng kapakumbabaan, pag-amin at pakikipag-ayos. So kung nagkasala tayo sa ating kaibigan, kung nakagawa tayo ng kamalian sa ating kapatid, kung nakagawa tayo ng kalapastanganan sa ibang tao, mayroon tayong responsibilidad na lumapit sa taong yon upang humingi ng tawad. Subalit kung ang ating kasalanan ay sa Diyos, hindi na natin kailangang sabihin sa ibang tao ang kasalanan ito. Tayo ay dapat direktang lumuhod sa Panginoon at sa Kanya tayo humingi ng tawad. Hindi sinasabi ng Biblia na humanap ka ng iyong taong magiging tagapamagitan sa Diyos upang makahingi ka ng kasalanan. At sabi ni Santiago, ipahayag nga ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y magsigaling. Ito po ang isinulat ni Santiago sa Iglesia Kristiyana sa kanyang kapanahunan na ang kabanata ay 5 at ang talata ay 16 na upang kayo ay magsigaling ay kayo ay magdalanginan sa isa't isa. Ipahayag sa isa't isa ang inyong mga kasalanan kung kayo ay nagkasala sa inyong kapatid o sa inyong mga kaibigan. Ang responsibilidad nating humingi ng tawad. Subalit kung ang iyong kasalanan ay sa Diyos, hindi mo na kailangan
ng tagapamagitan upang dalhin sa Diyos ang iyong kasalanan. Pwede kang lumuhod at direktang sabihin sa Panginoon, ipahayag ang iyong kalungkutan sa iyong ginawang kasalanan, mangumpisal ka sa Diyos, at diringgin ng Diyos ang iyong pangungumpisal at paghingi ng tawad. So, ang Diyos ay hindi tumatanggi sa pusong nagsisisi. Hindi katulad ng tao ang Diyos na kung minsan ay humihingi pa ng kondisyon. Ang Diyos ay hindi tumatanggi sa pusong nagsisisi. Anong sabi ng mga awit? Ang kabanata ay 51 at ang talata ay 17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo wawalaing kabuluhan. So kung ang ating paglapit sa Panginoon upang humingi ng tawad ay mayroon tayong bagbag na diwa. Ibig po sabihin ay remorseful heart. Isang bagbag at may pagsisising puso, lubos at taos sa ating puso ang pagsisisi ay hindi binabaliwala ng Diyos at hindi walang kabuluhan ang ating paglapit sa ating Panginoon upang humingi ng kapatawaran. Kapag ang tao ay lumapit sa Diyos na may tunay na pagsisisi, hindi niya itinataboy ang sino man na lumalapit sa Panginoon. Ang Diyos ay mahabagin, handang magpatawad at handang magpanumbalik. Handa siyang i-restore ang relationship. Ang pampito, ang bunga ng pagsisisi ay pagbabago ng buhay. So anong ibig sabihin nito? Mayroong pagbabago kung ang iyong pagsisisi ay taos sa iyong puso. Makikita ang ebidensya. Ano ang ebidensya? May pagbabago ng buhay. Ang sabi ni Juan Bautista, kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. So kung sinasabi natin nagsisisi na ako sa kasalanan, may pagbabago dun sa iyong buhay. Hindi mo na binabalikan yung kasalanan pinagsisisihan mo. Yan po ang nakatala sa Mateo, Kabanatang 3, at ang talata ay 8. Ang tunay na pagsisisi ay nakikita sa bunga. Maaring hindi agad perpekto ang tao, ngunit may bagong direksyon na ang buhay. May pagnanais ng sumunod sa Diyos, umiwas sa kasalanan at lumakad saan? Sa katuwiran. So, kailangan pong may ebidensya. Hindi basta sasabihin natin, ay nagsisi na ako sa kasalanan ginawa ko, pero ang iyo namang buhay ay walang pagbabago, paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanang pinagsasisihan mo, hindi yun ang tunay na pagsisisi at hindi katanggap-tanggap na pagsisisi. Ang katanggap-tanggap ay may bunga, iniiwasan mo yung kasalanan ng pinagsisihan mo, at ang puso mo ay nakalin o nakahilig sa pag-iwas doon sa kasalanang iyong inihingi ng tawad. At lumalakad ka na sa katuwiran. So, sino lamang ang magpagpapatawad ng kasalanan? Ang sabi po, ang kasalanan ay unang-una laban sa Diyos. At tingnan natin itong testimony ni David sa mga awit na 51, ang talata ay 4. Ito ang kanyang sabi, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Bagaman may taong nasaktan sa kasalanan ni David, kinikilala niya ang pinakaugat ng kasalanan ay paglabag sa kalooban ng Diyos. Kaya ang unang dapat lapitan ay sino? Ang tao, kapwa-tao, ang iyong pastor, ang iyong matanda sa iglesia? Hindi po. Ang lalapitan natin ay ang Diyos. Yun daw po ang unang dapat natin lapitan sapagkat ang sabi ni David, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasalanan sa iyong paningin. Lahat ng pagkakasalang ginawa ng tao ay pagkakasala niya ito laban sa Diyos. Ang pagkumpisal ng kasalanan ay una at higit sa lahat sa Diyos. Dapat ipahayag sapagkat ang kasalanan ay pangunahing laban sa Diyos at Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. At alam natin, mayroon tayong pinagis ng tradisyon na ang ating paghingi ng kapatawaran ng kasalanan ay dumadaan tayo sa
puno ng ating simbahan, subalit hindi ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang paghingi ng kasalanan ay mula sa Panginoon. Diretso, hindi na tayo dadaan kung kani-kanino na pangalan, kung sino-sino, tao. Ang ating paghingi ng kapatawaran ay diretsong mula sa Panginoon sapagkat siya lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. At Diyos lamang ang magkapagpapatawad ng kasalanan at sabi ni Jesus sa paralitiko, ito po isang tagpo doon sa ah, kasalukuyang ministry ng ating Panginoon. Meron siyang nakasalubong na paralitiko na nais gumaling at pinagaling niya. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Nagtanong ang mga eskriba, sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Kundi ang Diyos lamang. Marcos, Kabanatang 2, talata 7. Ibig sabihin ay hayag sa lahat. At ito naman ay nakasulat sa banal na kasulatan na walang ibang makakapagpatawad ng kasalanan kundi Diyos lamang. Diyos lamang ang tunay na makapagpapatawad ng kasalanan. Ang tao ay maaaring magpayo, manalangin at magpalakas ng loob, ngunit hindi siya ang pinagmumulan ng kapatawaran. Kahit na yung iyong kaibigan ay mayroong tungkulin sa simbahan, ay wala siyang kapangyarihan na magpatawad ng ating kasalanan. Kahit sa kanya mo ikumpisal yung kasalanan ginawa mo. Ang kanya lamang magagawa ay palakasin ang ating loob, payuhan tayong lumapit sa Panginoon at sa Panginoon humingi ng tawad. Hindi siya ang pinagmumula ng kapatawaran. So, si Kristo ang ating tagapamagitan, hindi sino mang tao. At ang ating mga paghingi ng kapatawaran mula sa Diyos Ama ay si Kristo ang nagiging tagapamagitan natin upang tamuhin natin ang kapatawaran. Kaya inyong pansinin ang ating mga dalangin. Sa katapusan ng ating dalangin sa Diyos, anong sinasabi natin? Hinihiling po namin ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Yun po ang tunay na tagapamagitan natin sa atin at sa Diyos, Ama, na siyang hinihinga natin ang kapatawaran ng ating kasalanan. Ano ang sabi ng Biblia? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sino? Ang taong si Kristo Jesus. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa Kabanatang 2, ang talata ay 5. At hindi sinabi ng Biblia na may maraming tagapamagitan na kailangang daanan bago makarating sa Diyos. Ang tunay na tagapamagitan ng makasalanan ay si Jesucristo. Dahil sa Kanya, maaari tayong lumapit ng direkta sa Ama. Ayun. At ang maikling pagbubuod natin sa ating aralin ngayong araw na ito, ayon sa Biblia, ang pagsisisi ay pagkilala sa kasalanan, pagkalungkot dahil dito, pag-amin sa Diyos, pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap ng kapatawaran at paglilinis kay Kristo. At ang pagpapahayag ng kasalanan ay hindi para ipahiya tayo, kundi kundi upang palayain tayo. Kapag ang kasalanan ay tinatago, ito'y nagpapabigat. Ngunit kapag ito'y nilapit sa Diyos, ito'y nagiging daan ng kapatawaran, paglilinis at panunumbalik. Naranasan nyo na ba na mayroon kayong tinataglay na kasalanan sa iyong puso na hindi mo inihihingi ng tawad sa Diyos? Mabigat ang iyong pakiramdam, hindi ka makatulog, at ikaw ay laging balisa dahil doon sa kasalanan ginawa mo? Hindi ba ito'y nagdudulot ng kabagabagan sa iyong puso hanggang sa kapag ito ay tumagal, na kinimkim mo sa iyong kalooban? High blood pressure ang aabutin mo. Sakit sa puso ang aabutin mo. Kaya upang ito ay mawala sa iyo, ilapit mo sa Diyos, ihingi mo ng tawad, at tandaan natin, ang paghingi ng tawad ay pag-umpisal nito ay yung ikaw ay tumatalikod doon sa kasalanan ginawa mo. At kapag tumalikod ka ay ikaw naman ay lalakad patungo sa Diyos. Hindi natatapos ang
paghingi ng kapatawaran kung ikaw ay tatalikod lamang sa kasalanan, wala kang gagawin. Mayroon ka pang gagawin. Bukod sa ikaw ay tatalikod mula sa kasalanan, ikaw ay haharap sa Diyos, lalakad ka patungo sa liwanag ng Diyos. Yun po ang kumpletong anyo ng paghingi ng kapatawaran ng kasalanan ginawa natin laban sa Panginoon. May isa lamang tayong tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Yun po yung nabanggit na natin kanina na nakasulat sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timoteo, Kabanatang 2, talata ay 5. At ang pangwakas na kaisipan, ang Diyos ay hindi naghihintay upang parusahan ang nagsisising makasalanan. Ano ang ginagawa niya sa kanyang paghihintay? Siya ay naghihintay upang patawarin, yakapin, linisin at baguhin ang sino man lalapit sa kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi po ba napakasarap na karanasan yun na kapag humingi tayo ng tawad, ay niyayakap tayo ng Diyos. Nililinis tayo ng Diyos at binabago ang ating masamang likas kung tayo'y lalapit sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At ang ating panawagan, mga kapatid, ay ito. Sabi niya, kung ano ba ito? Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito po ang nakasulat sa aklat ni Juan sa kanyang unang sulat. Ang kabanata ay 1 at ang talata ay 9. Mga kapatid ko at mga kaibigan ko, narinig natin ang panawagan ng salita ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi naghahanap ng taong nagkukunyaring matuwid. Hinihanap niya ang pusong marunong magpakumbaba, umamin at lumapit sa Kanya. Maraming nagluloko itong aking slide. Masyadong mabagal. Marahil may mga kasalanan na matagal nating itinatago. Marahil may mga bagay sa ating puso na hindi nakikita ng tao. Ngunit malinaw sa paningin ng Diyos na maaring ito ay galit, maaring ito ay inggit, pride, maling pagnanasa, hindi pagpapatawad, kasinungalingan, pagkukunwari, o spiritual na panlalamig. Ngunit ngayong sandali, hindi tayo tinatawag ng Diyos upang tayo ipahiya. Tinatawag niya tayo upang tayo'y mapatawad, upang tayo'y malinis at ibalik sa kanyang piling. Ang sabi, ang sino man na lumalapit sa Panginoon ay tapat siya na tayo'y patatawarin sa ating kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan na ating hihingi ng tawad sa Kanya. Kaya kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay makakasiguro tayo na tayo'y patatawarin at lilinisin ng Panginoon. Ito po ang paanyaya sa ating mga kapatid at sana ay pagpalain tayo ng ating Panginoon, makalakad tayo na mapayapa ang buhay at sa bawat pagkakamali, hindi man natin ito sinasadya, lapit natin sa Panginoon, ihingi natin ng tawad, ikumpisal natin at makakasiguro tayo na siya ay banal at tapat na tayo'y patatawarin. Magandang gabi po at ito po ang inyong kaibigan si Tatay Romy na nagsasabing pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Magandang gabi. Salamat. Salamat po, Tatay Romy, sa inyong pangunguna sa paksang ating araling na
pinamagatang, ano po bang title nun? Pagsisisi at pangungumpisan Isisit ng pangumpisa. ating Okay. At mayroon po akong nais lamang idagdag bago ko ibigay ang aking katanungan para po sa ating mga tagapakinig. Ako po ay lubos na sumasang-ayon ng may mababang kalooban at 100% ako sumasang-ayon sa sinabi ninyo na yung nangyari kay Pedro na siya ay itinakwil niya ang Panginoong Hesukristo at itinanggi niya, nakilala niya ito ng 3 beses. At bago mangyari ito, siya ay pinaalalahanan ng Panginoong Hesukristo na itatanggi mo ako ng 3 beses at pag tumilaok ang manok, tsaka mo lamang maaalala. Sinabi ko, sabi niya, hindi ko gagawin yun. Subalit, ginawa niya ng 3 beses at nakita niya ang Panginoong Hesukristo. Nagkaroon sila ng eye-to-eye contact na alala niya. At doon nga po nagsisi siya, sabi ninyo. At siya ay humingi ng kapatawaran. Kumpara sa sinabi ninyong si ang 13 niyang disipulo na si Judas, siya ay napagtanto niya ang kanyang kasalanan, subalit hindi siya nagsisi. Siya ay tumalikod at nahiyang humingi ng kapatawaran at nagbigti, nagpakamatay. So yun po ang kaibahan ng sinasabi na pinaliwanag ninyo kanina. Ngayon gusto ko lang pong idagdag doon ay yung sitwasyon ni David, ni Haring David. Doon po sa Ikalawang Hari, Kabanata 12, na kung saan, ay 11 yata, na kung saan siya ay may nagawang karumal-dumal na kasalanan, 3 kasalanan. Nung siya ay hari na, una, siya ay nagnasa. Nagnasa doon nang makita niya si Bathsheba na naliligo. Ito'y nagkaroon ng pagnanasa dahil nakita nga niya na naliligo. Pinagtanong niya kung sino si Bathsheba at nalaman niya na mayroong asawa. Asawa siya ni Uriah na kanyang sundalo. Isa sa mga magigiting na sundalo ni Haring David. At pagkatapos ay pinanyayahan niya at ito'y kanyang inangkin. Ibig sabihin, nagtalik sila. Nang hindi nakatanggi si Bathsheba, di parang pinwersa. Ibig sabihin, rape. So, andun ng adultery, andun ng rape, at pagkatapos, nagkaroon ng cover-up at gumawa siya na ng mga paraan para mamatay ang kanyang asawa na si Uriah. Nandun din po ang murder. So, 3 karumal-dumal na kasalanan na kanyang nagawa. At pagkatapos, pinadala si propetang Nathan ng Panginoon at sinabi sa kanya, binigyan ng parabulo. Ngayon, ang gusto ko lang iduktong dito sa inyong sa ating paksa, si David, nang malaman niya, of course, alam ng Panginoon ang kanyang kasalanan, at may nakakaalam dito na si Nathan, na isang propeta. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, na binanggit nga ninyo ito sa awit 50, kabanata 51 o 51. Pero gusto ko pong i-point out ang talata 10. Awit, kabanata 51 o 51. Talata 10 hanggang 14. Ito po ang panalangin ni David na maaari rin natin ipanalangin. Ang sabi niya ay ganito: Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng may espiritong nagnanais. Ito po ay nag-aalign sa sinabi niyo kanina tungkol sa kagalakan. Ngayon ang question ko po ganito. Paano po kung ang isang individual ay nagkakasala pero hindi niya alam na siya pala ay nagkakaroon ng kasalanan? Paano ang individual na ito na hindi niya alam na nagkakasala siya
na siyempre, naturalmente, hindi siya hihingi ng tawad dahil hindi niya alam na mayroon siyang kasalanan. Paano po yung sitwasyon na yun, Tatay Romy? Ah, mag, makakahingi ka lamang ng tawad kung alam mo kung ano yung naging kasalanan mo. Pero kung hindi mo alam yung naging kasalanan mo, hindi mo maiisip na humingi ng tawad sapagkat wala namang nagpapaalaala ng kasalanan na yung isang bagay ay kasalanan mong ginawa. Kailangan may magpaalaala sa iyo. Sa ating mga Kristiyano, ang laging nagpapaalaala sa atin ng kagawa tayo ng kasalanan ay ang salita ng Diyos, kasama na doon yung 10 utos. So si David ay may nagpaalaala sa kanya. Isang propeta na galing sa Panginoon, si Propeta Nathan. At ano ang kanyang ginawa nung ma-realize niya na nagkamali nga pala ako? Ay na lumapit siya sa Panginoon, humingi ng tawad, nabagbag ang kanyang puso at sabi niya, Panginoon, ay humingi siya ng tawad at yung panalangin niya nga, Panginoon, palitan mo, bigyan mo ako ng malinis na puso. Ang bigyan mo ako ng espiritu na panibago sa aking puso. So yun yung naging karanasan ni David na kaya siya ay humingi ng tawad sapagkat may nagpalaala sa kanya na yung kanyang kasalanan ay yung kanyang ginawa ay kasalanan. Ganon din sa atin. Ang salita ng Diyos ang nagpapaalaala sa atin, kaya na realize natin na yung ating ginagawa ay mali at hindi ayon sa salita ng Panginoon o kalooban ng Panginoon. Amen. Salamat po, Tatay Romy. Dadagdag ko lamang po sa sinabi ninyo. At bukod doon, sa pagbabasa nga ng salita ng Panginoon, tayo mapapaalalahanan at dapat tayo ay sensitive sa prompting ng Panginoon upang tayo ay marinig natin ang kanyang sinasabi. Ipapanalangin din natin yun na sabihin natin sa Panginoon na tulungan niyo po akong marinig ang inyong mga prompting. Dahil at ito po isang blessing. Hindi po ito basta na lang nagkakaroon. Subalit kapag hiningi natin sa Panginoon na ito, bibigay niya sa atin ang ating sensitive ears at sensitive heart at maririnig natin ang prompting ng banal na Espiritu. Salamat po, Tatay Romy. May dadagdag ko lang na tayo, ay sabi ng banal na kasulatan, tayo ay dapat na humingi ng tawad ng ating kasalanan araw-araw sapagkat tayo ay kung minsan hindi naman sinasadya ay nagkakasala tayo. Kaya ang sabi ay manalangin ka ng walang patid kasama dun sa pagdalangin mo ng walang patid. Ibig sabihin nun ay regular mong gagawin araw-araw ay paghingi ng tawad sa Panginoon. Sapagkat ang likas natin, ang sabi nga sa pinag-aralan natin, tayo ay makasalanan at hindi tayo nakaabot sa kalulagyan ng Diyos. Kaya may tendency tayo, habang tayo nandito pa sa lupang ito, na magkaroon tayo ng kamalian. At yung mga kamalian yun, hindi mo natin sinasadya, dapat natin ihingi din ng tawad. Araw-araw, dapat tayong lumapit sa Panginoon. Siya nga po. Kaya nga po pala, pag nananalangin tayo sa bandang huli, sinasabi natin, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, aking pong hinihiling ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tama po yan, kapatid. Mhm. So, ano po naman ito pong susunod ko pang question, last na po. Ang sabi po sa ating sa banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, maging specific tayo sa ating hinihiling. At ibibigay niya ito bagamat alam niya ang ating puso, subalit nais niyang marinig ito bilang tanda ng pagpapakumbaba at ang kababaang kalooban. So, paano po rin po ang kasalanan? Ito po din ba ay dapat specific na sabihin kung ano po ang kasalanan ko, Panginoon? Ito po ang aking nagawa, patawarin po ninyo ako. Mas maganda kung ang ating pananalangin, particular yung paghingi ng tawad, ay specific doon sa kasalanan na ating nagawa. Sapagkat ito'y nangangahulugan na talagang tao sa ating puso na yung ating nagawa ay isang kasalanan na hindi katanggap-tanggap sa Diyos at ayaw nating itong panatilihin na nasa ating puso. Kaya specifically ay ikumpisa natin sa Panginoon na itong kasalanan ito, kung specific na kasalanan ito, ay alisin ng Panginoon upang mas makita ng Diyos yung ating sincerity
sa pananalangin. Bukod pa doon, kung may sa pananalangin natin yung specific na kasalanan na nais nating mapanagumpayan, in general, ang sabi nga natin Panginoon, kung mayroon pa man ako na nagawa na hindi ko maalaala, ipagpatawad mo. So, at least wala kang nakaligtaan. At sincere naman yung puso mo kung maaalala mo ay sasabihin mo sa Panginoon yung specific sin na yung nagawa ay patawarin. Ayan, salamat po. Nako, nagkamali ako. Sabi ko last na meron pa pala akong dalawang idudugtong doon. Ang duktong ko ay doon naman sa nagkakasala kasi yung kapwa-tao. Sabi di pa po sa Biblia, kung ikaw ay may alay sa Mateo, iwan mo ang iyong alay. Ikaw ay lumapit ka muna o makipag-ayos ka muna sa iyong kapatid na nagawa mo ng kasalanan. Ano po ba ang sumisimbolo nito sa ating paksa tungkol sa paghingi ng tawad? Maaari po bang humingi na lang tawad sa Panginoon at hindi na ako hingi ng tawad sa aking kapatid na ginawa ko ng kasalanan? Kung mayroon pong pagkakataon na ikaw ay makahingi ng tawad doon sa taong pinagkasalanan mo, ay tungkulin natin na puntahan yung kapatid na yon sapagkat ang tagubilin ayon sa talata na binanggit mo, iwan mo muna ang iyong handog sa altar at pumunta ka doon sa iyong kapatid na pinagkasalahan mo at humingi ka ng tawad. Ibig pong sabihin, kung may panahon at may pagkakataon at hindi mo ginawa, ay baka hindi tanggapin yung handog na iniaalay mo kasi may panahon ka namang humingi ng tawad. Meron ka namang pagkakataong humingi ng tawad, ba't hindi ka humingi ng tawad? Ay kalaki po yun ng iyong lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Pero kung wala naman pong pagkakataon at imposible na ma-meet mo uli yung taong pinagkasalanan mo, ay sa Diyos ka na lamang humingi ng tawad at naunawaan ng Panginoon yun kung talagang walang paraan upang magkita kayo ng iyong ah, taong ginawa naman ng kasalanan. So, sa mga katwid po pala, Tatay Romy at kapatid Belinda at kapatid Marilu, na kapag tayo pala ay may galit sa ating kapwang kinikimkim, sabi nga ninyo, pang-ari maging sanhin ito ng cancer o sakit, at namatay na yung ating kapatid na meron tayong kasalanan, tapos sa libingan o sa burol, tayo ay iiyak at hihingi ng kapatawaran, patawarin mo ako sa aking nagawa, hindi ko, ay parang hindi po pala maganda yan, dapat habang buhay pa, ano? Tunay po yan sapagkat sa susunod nating pag-aaralan ay yung ano ang kalagayan ng namatay. At doon po ay pag-aaralan natin na wala nang isip pa, wala nang damdamin pa ang taong namatay na. Paano pa niya tatanggapin ang pagsisising iyong iniaalok? Kaya kung pagpatay na sa kakahihingi ng tawad. Kaya habang may pagkakataon, yun po ay kasama doon yung habang buhay pa, yung mga sinasamaan mo ng loob, yung mga pinagkautangan mo ng kasalanan, dapat doon ka lumapit habang mayroon siyang kaisipan na magpatawad at makarinig ng iyong paghingi ng kapatawaran. Amen. Salamat po. At kapag ang resulta noon, ang iyong damdamin, ang kalooban mo ay gagaang sapagkat nakahingi ka ng tawad sa taong iyong pinagkakautangan. Tunay po yun, magiging normal ang blood pressure ninyo. Hindi na kailangan ng maintenance. Wow, alisin niyo na yung maintenance. Salamat po, Tatay Romy, sa inyong mga kasagutan at sa pangunguna. Ate Belinda, kung meron po kayong gustong idagdag, maaari po kayong magdagdag. Kung wala na, manalang. Ay, may tanong lang. Paano ka, tatay, ganito yon? Pinagsisihan ko na. Tapos, ibig ko sabihin, nagkaigi na kami. Tapos nung nagtagal, naalala na naman niya. At sinumbatan na naman ako. Paano yun? Yun po ay wala na sa iyo, pero ang mahalaga doon, kung ikaw ang nagkamali sa kanya, naihingi mo ng tawad. At kung para sa kanya, hindi naman na malilimutan niya yung ginawa mong kasalanan sa kanya, ang magdadala po nun siya na, hindi na po ikaw. Naman po. Pagka sa kamatis, yung bulok pong kamatis ay siya ang nagdadala nun sa kanyang araw-araw. Wala na po sa iyo yun. Kahit na magpakita siya ng kasamaan ng ugali sa iyo dahil lang dun sa kasalanang inihingi mo na ng tawad, hindi na po ikaw masisisi ng sino man, basta pakitunguhan mo pa rin po siya ng may pagmahal at pag-ibig. Yun po yung ating dapat gawin doon.
Salamat po ng marami. Amen. Sige po, salamat po. Ate Belinda, kung wala na po kayong katanungan, maaari po magpauna kami sa ating closing prayer. O bago po yan, mga kapatid, muli po kami nagpapasalamat at kami sinamahan. At sa muli po natin pagkikita at susunod po natin paksa, sabi nga po ni Tatay Romy, ay tungkol po doon sa state of the dead. Ano po ba sitwasyon ng mga kapatid o mahal natin sa buhay na namatay na o natulog na kay Kristo? At kung meron po kayong katanungan sa paksang ito, maaari po ninyong ilagay sa comment o sumulat po kayo sa amin doon po sa email address na pinakita kayo ni Tatay Romy. At malugod po namin kayong sasagutin. At kung meron din po kayong prayer request, maaari din po ninyong isama doon at sasama po namin kayo sa aming panalangin. Salamat po. Tayo ay manalangin. Dakila at mahabagin naming Ama na ang tahanan ay nasa mga langit. Lubos ko kaming magpapasalamat sa inyo pong kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa sa amin, na minsan pa sa aming napag-aralan ay napakalinaw po ng inyong pagpapahayag, na kung kami ay magsisisi ng taos sa aming mga puso, mangungumpisal na ang lahat ng aming mga kasalanan ay amin pong ipinapahayag sa inyo, ay handa niyo po kaming patatawarin. At ito po ay aming pinapasalamatan ng buong puso po sa inyo, at patuloy po naming hinihiling na manatili po sa aming mga puso't isipan ang aming napag-aralan na ito at aming maisakabuhayan, aming tatalikuran ang paggawa ng kasalanan, at patuloy kaming lumakad sa nais ninyong alakaran namin para sa ikaluwalhati ng inyong dakilang pangalan. Tulungan din po ninyo kami, Ama, na maging mapagpatawad sa aming kapwa, kung paano niyo po kami pinapatawad sa aming mga kasalanan. At ganon din po, maglingkod kami na patuloy sa inyo at maibahagi ng patuloy ang inyong mga salita ng pagpapahayag ng inyong kaligtasan, at kasama nito ang pangungumpisal at pagsisisi, sapagkat wala pong kaligtasan kung patuloy na gagawa ng kasalanan. Kaya't at handa naman po kayo magpatawad kung amin itong tatalikuran. Kaya't maraming salamat po muli. Patuloy po kaming ingatan at ilayo sa kapahamakan, sa po naming patutunguhan ay ang inyong mga anghel ang siyang aming makakasama. Ama, ito po ay aming sinasamot dinadalangin. Kalaki po muli sa paghingi ng patawad sa anumang nakasumpungan po ninyo sa aming mga puso't isipan, nagawa namin laban sa inyo at sa aming kapwa sa isip, salita at sa gawa. Ito po ay aming tanging hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Salamat po, Tatay Romy. Sa pangunguna. Po sa inyong lahat. Salamat po, Tatay.